Ang technical drawing ang isa sa pinakamahalagang tool na ginagamit ng mga engineers at iba pang mga technical personnel. Ginagamit ito para malaman kung paano gagawin ang produkto at paano ito i-inspect para maabot ang mataas na kalidad ng isang produkto. Ito ang pinakamahalagang tool na ginagamit ng mga engineers para makipag-communicate sa kanilang mga customers, supplier at mga employer. Kaya ang pagbabasa ng technical drawing ay isang napakahalagang skill. Pero minsan baka maisip mo na para bang napakahirap basahin ang technical drawing. Kaya naman sa video ito ay i-discuss natin kung ano ba ang mga dapat nating matutuhan tungkol sa technical drawing. Sa mga manufacturing at construction industries, madalas kang makakakita ng mga technical drawing. Meron tayong assembly drawing. Sa drawing na ito ay makikita ang iba't ibang component part at kung paano sila ina-assemble at ano ang relasyon ng bawat component part kapag sila ay ina-assemble. At andyan din ang exploded drawing. Ito ay assembly drawing naman na pinaghihiwalay ang bawat component part para malaman kung paano ba binubuo ang isang particular na assembly drawing. Nandyan din ang detailed drawing. Pinapakita nito ang detailed measurement ng bawat component parts. Makikita mo dito ang lahat ng impormasyon para magawa at ma-inspect ang isang produkto. Madalas, ang technical drawing ay nakabase sa mga international standard tulad ng ISO, GIS, ASME, at iba pang mga international standard. At isa pa, ang bawat manufacturing company ay meron din kanya-kanyang standard at meron ding sariling mga requirement. Pero sa video ito ay hindi natin i-discuss ng isa-isa ang bawat international standard. Sa halip, magpo-focus tayo sa mga fundamental standard na madalas na common sa lahat ng technical drawing. Kasi regardless of standard, ang technical drawing ay pare-pareho lang naman ang structure nito. Lahat ng technical drawing ay merong title block. Dito sa title block, ito ay madalas na nakikita sa lower right portion ng drawing at naglalaman ito ng importanteng impormasyon tulad ng company name. Tulad ng example natin dito, ang company name ay Quality Expert. Makita din natin dito sa title block ang drawing name at ang drawing number. Pwedeng magkapareho ang drawing name sa ibang drawing, pero ang pinaka-unique talaga nito ay ang drawing number at di ito nagpapareho sa ibang drawing. Makikita din natin ang gumawa ng drawing, designer ng drawing at nag-approve ng drawing. Sa scale naman, ito ang measurement ng drawing compare sa actual part. Kung makikita natin dito sa example, ang scale ay 1:1. Ano ba ang ibig sabihin yan? Diyan sa left side na dito sa A, yung left side, ito ay nagre-represent sa length ng drawing. At yung right side naman, yung B, ito ay nagre-represent sa actual length ng object. Yung scale natin ay mayroong iba't ibang klase. Merong contraction scale. For example, 1:2, 1:5, at 1:10. Yung left side, yung A side, ay mas mababa compare sa right side. Ito ay kung saan kapag ang actual object ay mas malaki compare doon sa actual drawing. Kapag nilagay mo yung actual object o product doon sa drawing, mas malaki yung actual object. Tapos meron din scale na full scale. Ito yung 1:1 tulad ng example natin dito. Ibig sabihin kung gaano kalaki ang drawing, ganun din kalaki yung object natin na ginawa. Kapag nilagay mo yung product na yon or yung object na yon doon sa drawing, eksaktong-eksakto yung laki nito, magkapareho doon sa drawing. Meron din tayong tinatawag na enlarged scale. Ito yung halimbawa 2:1, 5:1, and 10:1.
mas malaki yung number dito sa left side compare sa right side. Ibig sabihin, mas malaki yung drawing compare doon sa actual object. Ito ay madalas na ginagamit yung mga enlarged scale kapag sobrang liliit na mga parts of object na minamanufacture na mga company. So, ginagawa ang enlarged scale para mas madaling makita yung mga detailed measurement ng isang object. Ang iba pang information tulad ng material name dito sa title block, yung material ng object na ito o ng product na ito ay SPCC. Makita din natin dito ang weight ng object na 0.045. Ito yung actual weight ng object kapag siya ay na-manufacture na, at makita din natin ang surface finish tsaka ang angle of projection ng drawing. Susunod na mga discussion natin, i-detail natin kung ano bang ibig sabihin ng angle of projection. Dito din makikita din natin ang specification at applicable drawing. Ito ay mga reference drawing. Kapag may mga kulang na information sa drawing, pwede mong i-check ang specification at applicable drawing para sa additional na mga information. Kasi may mga instances na may mga data na wala dito sa drawing na makikita mo lang dito sa specification at applicable drawing. Kaya kapag may mga data ka na hindi makita dito sa drawing, i-check mo yung specification at applicable drawing. At isa pa sa pinakamahalaga na part ng title block ay ang revision record. Napaka-importante nito kasi dito mo makikita kung updated ba ang hawak mong drawing at kung nakailang revision na ito. For example, dito sa title block, yung drawing na ito ay nagkaroon na ng 2 revision. Yung latest revision niya ay noong July 2, 1999 at ang nag-revise ay si JF Rout. Paano kapag nagkaroon ng revision ulit sa drawing na ito? For example, dito sa drawing na ito, sa revision 2, ang color ng object na ito ay color black. Ngayon, kapag nirevise natin yung color na ito, ano magiging itsura ng drawing? Madadagdagan yung revision record niya. From revision 2, magiging revision 3 na siya. Then, ilalagay din dito kung kailan na-revise yung drawing. Kung mapapansin natin, ito ay na-revise noong January 4, 2024 at si JF Rout pa rin yung nag-revise ng drawing. And then from black, naging silver na yung color ng object na ito. At sa drawing, kapag nagkaroon ng revision, nilalagyan nila ito ng ganitong circle o para mas madaling ma-identify kung ano yung naging revision from revision 2 to revision 3. Napakahalaga ng revision record na ito para malaman natin kung latest ba yung hawak nating drawing o hindi. At isa pa sa part ng technical drawing ay ang specification space. Dito mo makikita halos lahat ng detalye, specification, measurement, mga testing ng isang product, at napakahalaga nito. Kaya sa sunod din na discussion natin, sa part 2 ng discussion natin ng technical drawing, ay i-discuss natin ng detalyado kung ano yung mga makikita natin dito sa specification space. Pero sa ngayon, yan lang muna yung ating maikling discussion regarding sa technical drawing. Kaya sana nagustuhan nyo ang discussion na ito at see you on part 2.